Ayan mga kaparmer, magandang araw sa inyo. Ano araw po ng linggo ngayon at andito po ako sa aking baka. Ayan, bagong bili natin. Ito po yung bagong bili namin, tag 56. Ayan. Papalitan po natin ng Mortigon. No, baka magkasugat pa. Gawa ng itong Mortigon na to, ayan, no. Tingnan niyo yung batok niya. Maamoy itong bakang ito. Yung batok niya nagbibitak-bitak na. Kawayan ng lubid mga kaparmer. Maluwag pa naman, no. Yan, maluwag pa naman kaso nga lang pag dating ng mga ilang buwan. Yan. Itong bakang ito kasi mga ganitong edad mabilis lumaki. Mabilis tumaba yung kanilang uso. Mabilis lumaki yung ulo. Kaya ang gagawin natin, papalitan natin ng Mortigon. Meron nga pala ditong sample, ayan kaparmer, ano. Ito yung large. Yan. Hindi ko nabubuklatin pero ang pagkakaiba ng mga large na Mortigon, mas mataba yung kanilang lubid. Yan, oh. Ito ay number 22 sa aking pagtansya. Tapos itong isa medium, yan number 20. Ito isa number 18. 9mm, 10mm, 12mm. Yan yung pagkakaiba-iba nila. At ito nandito, buklatin natin. Yan, ito kaparmer, oh. Yan. Ito yung nasa ibabaw niya. Ito yung pwedeng i-adjust. Ito yun. Yan, ito yung nasa batok ng baka. Itong sa ibabaw. Ito naman yung nasa nguso. No, dito yung lubid, kakabit. Ito yung nasa nguso. Ito naman yung nasa baba. Ito, yan, yun yung nasa baba. So ito na-adjust. Yan. Na-adjust. Pwedeng higpitan, pwedeng luwagan. Pero meron talagang sukat, small, medium, at large. Ayan, magkakaiba rin ang presyo yan. Pagdating naman dito sa Mortigon, nagawa sa Ilocos, yan, in-order ko po ito, no. Yan, inalok sa atin yan, order tayo ng 3. Yan, ganyan po ang itsura, no. Ito po ay medium. Ano, dahil may mga may tumawag sa akin, nagtatanong ng Mortigon. Ano daw yung standard na size para sa baka? Ano, sabi ko po ay magkakaiba po 'yung nasukat. Ano, at magkakaiba rin ang presyo. Ano, ang bentahan po nito ganito sa online, pagkakalam ko ay nasa 200 plus. Nag-uumpisa sa 180. Yan, at yan, ano yung baka natin. Ito nga po ay medium lang. Ayan, ang kanyang lubid, number 20 din. Tapos yung kanyang pang-ilong, yan, dito yung ilong niya sa may nguso ng baka. Ayan. Ito yung nakapatong sa ilong. Itong ilalim. Ito yung baba. Ano, at itong ibabaw. Hulog. Yan, itong ibabaw. Ito po yung sa batok. Ano. At may adjust yan dito. Yan. Dito na lang ibubuhol. Ito yung kama niya. So, may ginawa akong kulay blue dati. Hindi ko lang kung natatandaan yung video ngayon. Parang ganito rin. Ang pagkakaiba naman ito, iba lang sila. Ito diretso. Diretsong lubid lang to. Kaparmer, oh, yan. May kama dito. Pagdating dito sa may dito pa lang umpisa niyan. Yan. Nagkama muna dito. Tapos lumampas dito sa may, yan, nilalampas dyan. Pagdating dito sa may yan, sa may sulok na yan, tinirintas yan. Yan, kaparmer, hanggang umabot dito. Nung matirintas, kama ulit dito. Ayan, kaparmer. So dito yung kanyang putol. Tapos ito,
Saan diretso na. Yan, ibig sabihin walang putol ito. Yung ginawa ko may putol. Ano, isang lubid na mahaba, mga 2 metro siguro yon. Wala naman, mga 1.5 metro yung kulay asul na ginawa ko dati. Tapos nagputol pa ako ng 2 pirasong lubid at yun yung aking itinirintas. Yan, ito diretsyohan to. Susubukan natin gumawa nito. Ayan, shoutout nga pala kay Sir Noel Agpawa ng Ilocos. Sa kanya po ito nanggaling. Ayan, kung gusto nyo umorder sa kanya, yan, i-PM nyo lang siya. Sir Noel Agpawa. Yan, customer din natin yan at subscriber din natin. Bumili yun ng pangtusok ng ilong sa atin. Yan, maraming salamat nga pala kay Sir Noel. At ito yung kakabit natin maya maya. Yan, at balikan nga natin yung tanong. Ano, may nagtanong sa atin na subscriber natin. O hindi ko alam kung subscriber yon. Basta may nagtanong, nag-comment sa video, hiningi yung cellphone number ko, tumawag. Ano, nagtatanong ng pantusok. Ilang set daw yung pantusok na binebenta ko. So nalilito ako dun sa tanong, gawa ng ang kadalasan kasing tanong sa akin, ano sukat? Ano, ang tanong sa akin nung tumawag sa akin, ilang set daw yung pantusok. So parang ang gusto niya ay 2 set yung bibilhin niya. Ang ibig sabihin kasi ng set ka farmer ay andun na yung pantusok, andun na yung lubid, andun na yung lock. Yun ang ibig sabihin ng set. So yun ang tanong niya, ilang set daw. So hindi ko alam, may sasagot ko kung ano, kung anong sukat, kung yung sukat o yung taba nung pantusok. Tapos pagdating dito sa Mortegon, ganoon din yung tanong niya. Ilang, ano daw yung, hindi naman ganoon ka farmer, ano daw yung standard na sukat. Ang ganitong sukat, mga ka-farmer, sinabi ko na kanina, small, medium, large. Pag mas malaki pa, sunod na nun, XL. Ano, parang damit lang. Ang gusto ata noong nagtatanong sa akin, makukuha na lahat. For example, isang sukat lang, makukuha na yung mga maliliit na baka. Hanggang sa malaking baka, isang Mortegon lang yung gagamitin. Pwede naman yun. Ka-farmer, yung sa ganito. Yan, sa ganitong Mortegon, pwede yun. Ayan. Pwede ito sa maliit, pwede sa malaki. Dito lang i-adjust. Ayan, dito sa may kanyang, yan, sa ganito. Pero sa ganitong klase ng Mortegon, yan, sa ganyan, ito yung nakapix na. Hindi na natin ma-adjust to. Pwede babaklasin dito kung maalam magkama. Pag hindi maalam magkama, mahirap. Ano ka farmer, yan. Pero dito, ito talaga nakapix to. Ayan, nakapaso yan dyan, oh. Tinirintas yan, kinama, tapos pinaso. Ayan, doon sa nagtatanong, ay maghanap na lang ako ng ng adjustable na ganito. Ayan. Ayan, ito po adjustable. Small ang sukat. Ayan, ganyan lang kalaki yung bilog niya. Parang hindi siya kakasya dito. Gawa ng ito ay pang medium na. Ayan. Kaya tinansya ko pang medium siguro. Ito. Ayan. Baka natin nabili. Ayan, ito po yung tag P56 ka-farmer. Ayan ang itsura. Layo-layo tayo konti. Ayan, yan nga pala yung atin nabili. Tag P56. Ang puwit to. Tapos yung kanyang nga pala ka-farmer, yung maiba tayo dito sa may kanyang mga binti. Ayan, binti. Yung kanyang pigi. Ayan. Pagka kayo bibili ka-farmer, titingnan nyo ng maigi. Yung amo. Medyo sungayan din tong bakang to, lumalabas na yung kanyang sungay. Ang edad nito siguro mga 1 taonan o kulang-kulang 1 taon. Mga 11 months ka-farmer. Ayan, tingnan natin. Mamaya papalitan natin to ng Mortegon. Pinaliwanag ko lang yung Mortegon. Tsaka ito ipapaliwanag ko rin itong likod niya. Sumusunod sa akin at baka. Ayan, itong likod niya, oh. Ayan, yung kanyang bayag. Halos hindi pa natin makita. Kapag ganito nakalaki yung baka at maliit pa yung bayag ka-farmer. Yan.
maliit pa yung kanyang bayag, ibig sabihin napakabata pa niyan. At malaki pa yung kanyang potential na lumaki. Kaya kung bibili kayo at diyan kayo magbabase ka farmer, hindi kayo maluloko nung nagbebenta. Yan, pagkumparahin nyo lang yung kanyang tangkad, yung haba ng katawan niya kumpara doon sa kanyang bayag. Ayan. Doon nyo mahalata kung bata pa o matanda na yung baka. At doon nyo rin masasabi kung malaking baka yan pag lumaki. Ayan. Para hindi kayo maloko ka farmer. Ito mamaya palitan natin ng Mortegon. Mamaya rin ay tuturukan po ito. Tuturukan po natin ng vitamins. Sabi sa akin ng tatay, turukan ko daw. Gawa ng medyo hindi yata ito sanay sa ganitong suga-suga. Sa ganitong pagpapastol. Mukhang sanay sa farm itong bakang ito. Ito nga pala yung likod niya, ka-farmer. Ayan yung kanyang likod. Ayan. Ganda ng likod. Yung kanyang puyo nandito. Ayan. Pero hindi ganun kahaba yung tenga niya. Ayan. Hindi kami nagbabase kasi masyado sa tenga, ka-farmer. Tinitingnan lagi namin itong ganitong braso. Tsaka yung kanyang balat. Ayan. Dapat maluwag. Ayan, kulubot na kulubot pa yung balat niya. Sabihin malaking baka. Ayan, at syempre ito. Ayan, tatandaan niyo palagi. Gawa ng yung iba sinasabi bata pa yung baka. Kahit ang haba na ng bayag. Pag mahaba na ang bayag, ibig sabihin matanda na po. Ayan. Ito po ay malamang galing farm, ka-farmer. Kaya hindi sanay sa ganitong nakatali. Sabi nga ni Kuya Arnel kanina, sumabid pa yung isa, yung nasa kanya. Sumabid pa yung lubid. So, hindi sanay sa tali yan, siguro sanay na alpas. Mamaya turukan natin at palitan ng Mortegon. So ayan mga ka-farmer, bago tayo magturok ay disinfect muna natin. Kasi ito ay reusable. Ayan. Mga reusable na panturok o farmer dapat palaging malinis. Dahil yan, kapag kinalawang o kapag may dumi, pwedeng maka-infeksyon o makatetano. Sa baka natin ito gagamitin dahil ito ay malaking panturok. Ito yung pang-vitamins natin. Ito na yung pampurga. Itong puti. Isa lang naman natuturuan ko ngayon. Yan, isa rin sa mga kambing, isa rin sa dahilan ng pagkamatay ng mga bisiro ay tetano. At ang tetano hindi lang yan galing daw sa, sabi nung ako nagpaturok noon ng anti-rabies. Tinurukan din ako ng anti-tetano. Yan daw hindi daw sa kalawang lang nakukuha. Bakterya din ang tetano. Kaya importante na ingatan natin yung mga bisirong kambing, yung pusod nila. Ang ginagamit natin karayom dapat hindi pa ulit-ulit. Pag paulit-ulit na makagaya nito, linisin ng mabuti. Dahil mahal ang mamatayan ng kambing, lalo ng baka. Few inches later. Yan mga ka-farmer, papalitan na natin ng Mortegon. Sana lang ay hindi malikot. Malapit naman eh. Palitan ng Mortegon. Mutumbakang to.
Dali lang palit ng mortigon ka para pag maama ang baka. Masimasin nyo lang. Yan. Hindi ko lang alam kung tama yung tansya ko nabili ko. Yung sa nabili ko ng mortigon na ito. Yan. Yan, tsura niya. Okay na, nakapasok na ako farmer. Seconds lang. Tapos bubol na natin. Kagalaw. Yan. Pansinin niyo kasi itong yan, pansinin niyo itong isang mortigon niya. Masyadong manipis. Ayan, kaya nagkakaskas yung balat niya. Sunod dito, sugat na. Tapos itong eartag na to, hindi rin maganda sa baka yung nilalagyan kasi ng eartag. Mahirap na lang tanggalin to pag nakakabit na. Matigas ang pagkatali. Meron yan laging kinakamot diyan eh. Ha? Kinakamot ganyan rin parting aray. Baka yung tenga niya. Parang may sugat baga. Yung tenga niya. Tayo nga baga. Ayan o. Hindi, aray, laging kinakamot niya. Ano mo? Tanggalin mo aray. Tanggalin mo na yan. Natanggalin ko nga. Pinagtan ko na. Parang mayroon siyang ano doon, yung galos na. Gumpisa ng langawin. Ito tsaka dito. Yan. Kakaroon na ng ano. Bakbak. Yan. Paano natin man? Niyo matatay. Tanggalin na natin. Ilagay mo na muna yun. Hindi. Tanggalin na natin. Namamaho na eh. Ano kaya yung baho nyo? Tenga siguro yun? Baka nga yung sugat na yung kaunti. Yan sa ilalim mo yun. Ito mo. Patay nga. O di ni sa yung sa ano nga. Stapler na yan. Yung amoy nga eh. Parang yan yun. Paano kaya tanggalin yan? At kamukha rin ng bakang binili ko dati, ano, yung tagpo 47. Maputi lang siya dyan ah. Mano lang ang katawan na rin, mataba. Maganda lang ang katawan niya, makapal. Hindi na magsusugat. Nanganga dyan si DJ. Makita Yun na. si Russell. Gandang ganda. Mas maganda yung nakay Kuya Arnel ah. Yung nakay Kuya Arnel, mas maganda yun. Ito din eh. Mas mataas yun. Taas yun. Oo. Eh, ano, maganda rin yun. May hinalaan daw kumain. Mahina din. Hindi sanay siguro sa damo din eh. Kulala sa turok. Tuturukan ko. Tinurukan mo na. Tuturukan pala. Higit maamo. Napili siya damo. Hindi pa sanay. Turuan natin mga kaparmer. Hindi na alis eh. Pare kaya rin namamaho, rin nasa ilong, nasa tenga. Dapat tinalalagyan ng Combinix. Hindi mo may boy. Alay kung ano lang yun. Nakakamot eh. Lalagit sila. Sabi ni Russell.
Ano sabi ni Russell? Alin? Di na sa baka. Nagandahan siya. Magkano? Sabi ko. Bumili din siya yung 65 daw, nabili ni Jay. Ah, si Jay naman ang bumili. 62 binigay. Maganda yun. Nasa Bukana. Malaki-laki. Nakita niya nung nagbabaya, doon po dadaan. Saan? Doon binababa nga yung 3. Sabi ko, naku, hindi yan dito, di siya lang. Nakita ni Jay na sundan. Nagandahan. Kaya napaibig di siguro bumili. Tinatanong nga sa akin kung magkano daw rin 3 eh. Nino. Ni Jay. Tinanong na rin sa akin kahapon. Libang na libang yun. Sabi ko, 65. Libang na libang. Nakaramdam ng sakit. Masakit-sakit niya isang pamorga ngayon. Yan mga kaparmer. Oh. Ay mga pormahan po ng Brahman. Sinasabi. Umiksi-hiksi nga lang yung kanyang tenga. Ayan. Nakaramdam siya ng sakit dun sa ivermectin. Kaya lumayo-layo. Nalapit na lang. Pag maamaw ang baka mo, daling turukan. Hindi mo lang naramdaman yung itinurok natin. Tumagas pa nga na kaunti. Ayan o. Yan ang pormahan ng Brahman. Madaling turukan pagka maamo. Ito mga 3 araw, tatao na to. Tatay nga pala kaparmer ay nagpapadagdag pa ng isang baka. So bukas titingin ulit tayo kung meron. Kung may mahanap pa tayong isa pang baka doon na ganito yung itsura. Meron din doon nung nakaraan sa binala namin tag si 65. Nakuha na 62. Napakakisig pang ganador. Yung unang-una namin nilapitan. Kaso nga lang hindi naman namin kailangan pa ng pangganador. Kaya okay na kami dito. Sa tag 56. Yan, pansin nyo yung kaparmer yung gamot. Pag wala pa sobra. Pag wala kayong pa sobrang gamot, ganyan na mangyayari. Medyo lumalabas. Yan o. Tutukan natin. Yan, kita nyo ba? Yan. Medyo bumabalik yan. Kaya magpasobra kayo ng kaunti sa gamot. Tumama tayo sa sa may bandang pasong. Tatako na yun sa susunod na 3 araw. Parwer, mag-iiba ng kain yan. Yung kanyang mukha. Sana kayo kaparmer pag bibili magiging kayo, mabusisi kayo sa baka. Gawa ng pag nagkamali nga kayo ng bili, di sayang naman ang panahon. Sayang inyong pera. Lugi na kayo sa pera, hindi palalaki. Gahanap ito ng kasama kaya panay ang kanyang unga. Napahiwalay doon sa kanyang kasamahan. Maigit kusang lumalapit. Hindi na natin hinahabol-habol pat, hindi na natin itinali ng maigi sa puno. Ayun yung puno Yan. Ari lang tatay, kung kapangit mag-ano ng lubid. Kahaba ng lubid ko dun kaparmer tingnan nyo naman ang lubid Ari ate galing pa sa baboy namin namatay Pwede nating alpasan to, malaruan. May nalalaruan din sa amin. May libangan tayo. So ako mamaya baka ako magtuturok pa ng kambing doon sa aking mga lola. Dami tayong gawain din Yan natin siya nakaligaw. Nakain kayo na Ayan, shoutout nga pala kay Sir Noel Agpawa. Ayan po ang inyong gawang mortigon. Nakikabit na natin. Ayan. Pagka medyo sumikip-sikip na kaunti, adjust na lang. Luluwag-luwagan. Ang problema ko lang dito sa gantong mga mortigon kaparmer, sa gantong klase ng busal, medyo mahirap ito kapag tutusukan na. Kailangan pa natin ng ekstrang lubid.
Dahil yung pwersa niya nandito sa may bandang kanan. Hindi gaya nung isang mortigon na yung kama ay nandito sa may sentro. Kaya pag itinali natin siya sa puno, may hila natin yung uso ng baka. Ito hindi natin may hila yung uso. Makakapalag to. Kaya tatalian na lang ng panibagong lubid kung sakali matutusukan. Pero napakaamo naman oh. Ang bakang ito. Siya pang nalapit. Yan. Yan, Ka-Farmer. So salamat sa inyong oras. Hanggang dito na lamang muna ang ating video. Ingat po kayo. Happy farming po at God bless po sa ating lahat.